Pumunta sila sa bahay, hinahanap nila si Daddy Frankie, gusto raw nila akong makausap. Sinabi ni Jong na kaya daw sila pumunta doon dahil sarado na daw po yung salmon store. Ay, ano yan? Wala na yung gulay? Opo, pero ano na lang po yung ingredients na lang saka yung yung isda po, dinispose lahat. Isda? Opo. Dinispose nyo na. Tatay Simon, kumusta na? Bakit hindi na gulay na karga? Dapat sana tulong-tulong kayo ni Polivic. No? Yan para si Polivic parang ayaw yatang tumarabaho sa business eh. Noon magtinda ng gulay, ruling. Kaya ako bumili ng kulong-kulong para ruling kanyo. Wala naman sa isip ko na mapalugi yung namin pagtitinda dahil Ibig mo sabihin nalugi yung gulayan? Daddy Frankie, ngayon ay tumulong, kaagapay mo. So yun mga kababayan, mga kabarangay, kahapon po after ng blessing ng bahay ni Kuya Oliver, dumiretso po kami ni Mami Rochelle sa Makati. Pagkahapon po tumawag sa akin si Boss JB dahil pumunta daw sa bahay si Teacher Sally and Tatay Simon. Pumunta sila sa bahay, hinahanap nila si Daddy Frankie, gusto raw nila akong makausap. Yun nga lang, hindi nila ako natagpuan. At sinabi ni Jong na kaya daw sila pumunta doon dahil sarado na daw po yung salmon store. So hindi ako makapaniwala ka mga kababayan kasi kailan lang yung last na punta ninyo ni Mami Rochelle nung nagkasakit ako. Opo. Wala pang 15 days, nagbigay pa tayo ng 5,000. Yes, opo. Di ba? Opo, bali yung bigay pa ng natin yun buting sponsor. Oo, ibigay na sponsor. Alam ko marami pang Marami pang laman yung store, kahit papano. May chicharon pa, may Kabibigay lang ng chicharon tsaka atsara. tsara, opo. Kaya nagulat ako mga kababayan nung sinabing nagpunta sa bahay si Teacher Sally and Tatay Simon na sarado na daw yung salmon sari-sari store. Kaya ngayon, pagka uwi ko, papasyalan namin sila mga kababayan. Aalamin ko kung ano ang dahilan bakit sarado na ang salmon sari-sari store. Nakakapanghinayang mga kababayan kung totoo. Sana hindi totoo. Sana nga. Kaso wala rin akong idea tad. Sana nga hindi totoo. Sana hindi totoo mga kababayan kasi ang daming laman yon nung simula at yon, ang dami ring binigay yung ating mga sponsor para sa store na yon, para sa kanilang kabuhayan. Pero mga kababayan, maging ako hindi ko pa alam kung ano ang totoo. Samahan nyo kami para sabay-sabay nating alamin kumustahin si Teacher Sally and Tatay Simon. Tara, let's go. Dito ka na lang muna. Sabay tayo. Bakit kaya nagsarado, no, Jesse? Mahina siguro. Patay. Kaya sinara. Hindi ang daming laman, daming pinamili. Wala ko ideya kung bakit sila nagsara eh. Expert ni Tatay Simon yon, hindi ako naniniwalang sarado. Pero hindi ko alam kung bakit nagpunta si Tatay Simon tsaka si Teacher Sally sa bahay. Yun nga lang, ang nadatnan nga talaga nila mga kababayan si Boss JB. Kaya yon, tumawag sa akin si Boss JB. Kaya pupuntahan natin sila ngayon at aalamin natin. Pero di ba, sabi ni Teacher Sally, ang laki ng benta. Nung huling pumunta sila doon ni Alding Rochelle, kumain pa kami ng ice cream eh. Kasama ako noon. Ay, kasama ka ba? Pala doon. Kasama, ako nga ang nagbayad noon, ako ang kumuha, di ba? Paano yung ice cream nila? Ang dami-dami. Puno ba yun? Madami pa. Hindi Hindi naman puno, pero madami pa. May mga bangus. Tsaka gulay, madami. Tsaka nakapagtaka doon, Dads, di ba nung pumunta tayo sa kanila, maraming binigay yung puting sponsor natin. Chicharon. Chicharon, tapos ilang Atsara. plastic ng atsara yung madami yun ha. Oo. Ano yun? Dalawang plastic mahigit ata, Oo. di ba? Saan kaya napunta yun? Malalaman natin yan guys. Kasi kahit ako hindi ko alam, nagulat ako sa tawag ni Boss JB sa atin eh. Malalaman natin yan. Yan. Kagagaling lang namin mga kababayan ni Jessie sa Makati.
Bago magtuloy-tuloy mga kababayan, ang bidyong ito, gusto ko lang batiin ang aking anak na si Christopher. Birthday niya ngayon. Ay, happy birthday. Kaya pag uwi natin, bibili tayong cake. Pasalubong natin sa kanya. Then, tinawagan ko na si Yaya eh. No? Magluluto na lang kami sa bahay mga kababayan ng pansit. Ayaw kong gumala muna kasi mahirap. No? Oh, ito yung motor na binigay natin. Oh, wala nang laman nga. Wala na yung mga karga-kargang ano. Di ba pag nagtitinda ng gulay may mga nakatali mga basket? Hi po! RJ, kumusta? Ay, ano yan? Wala na yung gulay? Opo, pero ano na lang po yung ingredients na lang saka yung yung isda po, dinispose lahat. Isda? Opo. Dinispose nyo na. Hindi po yung may natira, itinapon niya mahigit 1 week na po eh. Yung isda? Opo, yung iba po. Anong isda yun? Yung... Good morning po ulit. Yes. Ano po, yung... Tatay Simon, kumusta na? So, Bakit hindi na gulay na karga? nahanap ko ano yung dapat. Ay, hinahanap po ano yung dapat. Ano po yan, maganda po yan, kamalit ang puhunan. Maliit ang puhunan. Opo. Alin po, ano na pa bagong benta nyo? Ano po, pandesal at saka yung ginagawang ganito po pagka ano. Gagawa pa lang kami ng tinapay. Ako gagawa pa lang ako. Oo. Kumbaga, ano pa lang yan, balik pang 3 days pa lang ngayon. Na pang 3 araw pa lang. No. Hindi pa kami gumagawa talaga ng tinapay na... Ibig sabihin, talagang hindi pa ako nakaano ng paggawa. Nag-uumpisa pa. So ibig sabihin hindi na gulayan to ngayon. Hindi po, Hindi ko naman winawala yung gulay, pero itong palibasa nga Upo kayo. may gamit na pwedeng gamitin na naka-stock lang doon sa kapatid ko sa Marbella. Kinuha ko yan. Dahil naka-stock lang yan doon. Sabi ko, subukan ko muna magtinapay. Dahil nga doon sa gulay, medyo nalugin kami talaga kami sa gulay. Ah, ito, Saka itong sa isda. ito ano, ang tawag diyan? Oven. Oven. Saan galing yan? Sa Marbella, sa kapatid ko. Sa kapatid mo, naka-stock lang doon. Stock lang yan doon. Kaya naisipan ko na marunong naman akong gumawa ng tinapay. Oo. Testingin ko sa tinapay. Ay, galing. Pwede makita, tay? Hmm. Ayan. Ang ano niyan, ang makina niyan, hindi pa namin nakuha. Oo. Kasi wala mapaglagyan. Malaki yung makina yan, saka yung mga slider. Yung kompletong gamit niyan, nandun pa. Ibig sabihin, Paano to? Kung walang makina, paano ginagamit? pagka na gagawin mo lang, yung mga Spanish bread, isimada, pandikoko, tapos pandesal, yan lang yung gagawin. Pero yung mga pang-istante, yung mga ano, kailangan makina na yun pagka mga pang-istante. Kasi kompleto na yun eh, yung mga tinapay na pang-istante, maraming klase yun. Nag-iba na ng tinda. Doon tayo mag-usap, tay. Kasi maingay dito. Okay lang? Dito? Kasi maingay dito. Dito sa kusina. Opo. Dalhin niyo yung upuan. Opo. Ayun. Oo. Yan. Kumusta na si teacher? Ito po. Bala ko pong i-ano yung ilakad yung disability ko Ah, para makakuha ng puhunan kung saan kaling maproban. opo. Kasi specific naman po yung retirement ko eh. Ah, Ano lang po, nang kulang lang ako doon yung nung ipinal ko, hindi ko na Na-follow inalala up. Opo, at saka hindi ko na inalala yung inilagay ko doon sa retirement, yung sulat ko. mm, Specific yun eh. Kumbaga, talagang nilagay ko doon sickness ng dahilan ng pag-retire ko. Kaya kung... So wala ka pa nakukuha mula noon? Opo, kaya kapag disability, kung sa awa po ng Diyos, makapag-aral mga bata, di malaking bagay. Kasi sa panahon po ngayon, kumbaga, sa ganito, lagi kaming pagod, kumbaga siya, pag ganyan na gagawin niya, kung araw sana gagawin yung tinapay, pwede. Gumagawa ho sila alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Alas 10 ng gabi gagawa ng tinapay. Opo, hanggang alas 6 ng umaga. So pagod din yung tinapay. Oo, pagod. Pagod po, ididilip. Kasama niya yan na nagmamasa, si RJ. Tapos yung anak kong si Alpi. Tapos matutulog si Simon at saka hanggang
alas 11 halimbawa, si RG magdi-deliver sa hapon, kami naman ang ano. Yun nung pumunta po kami doon, gumawa kami pandesal pa lang. Ano noon, talagang unang araw namin talagang 500. Kahapon, buti kahapon 1.5. Yung tinapay. Opo. Ibig sabihin, ano pa siya yung siguro nabigla sila may ano bago. 12 trays po yung laman ng oven, kaya madaling magluto. Ang matagal lang po yung pagmamasa, yung paghiwa-hiwa nila. At saka yung pagpapaal sa 3 oras po yun. Mm. Kaya, O yun ay hihintayin. oho. So para pagsisimulan mo ng alas 10 ng gabi, Opo. Pag minasa hanggang 11:30 tapos 2:30 hanggang 3 a.m. magsisimula na silang magluto. magluto po. Kasi matagal yung paghihiwa po yung i-ano. Kompleto po sa tray at saka Mabuti may oven kayo. Hindi Nakuha. po, sa bayaw ko, sa kanya po. Pumunta kami ng Bungagong 3 araw. Mm. Ano po doon? Bali, nagastos namin 9,000. Sabi ko, ang laki pala ng magagastos. Pero, nakapag-advance na siya ng renta doon po sa oven. Ba, nirerentahan nyo yung oven? Opo, sa bayaw ko po. Rintahan pa lang yun kung sakaling ano. Yung Hindi naman sa shilling, amin eh. iniwan na Halimbawa, namin yung shilling. Magkano renta nun? Wala namang wala pa naman Wala kami pa naman usapan. pong usapan, Ano naman pero siya. at Sabi, yung mga bahala ka ganyan, na muna, nasubukan sabi na ganun namin. sa Opo. akin, ng kapatid Nung ko. una po kasi, bago kasal kami, nagrenta rin po kami dyan sa Manaysay. Ano po, bali 51 araw. Ganyan din nakalaking oven. Mm-mm. Kaya lang na ano kami, 4 years po kaming tumagal tapos napahinto. Siya po nagtitinda sa palengke hanggang sa Mamarlaw. Pag uwi ko ng hapon, nakakabenta naman po siya. Okay. O, Kaya lang, sabi mo, teacher, alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga, medyo napapagod si tatay. opo. Talagang ano po, puyatan. Puyatan. Oho. Kahapon, gumawa kami ng donut. Yun, ano naman, naubos naman ho agad. Ano yun, di kuryente? Hindi po, shilling. Ashile, ay gas. Okay. Yung donut, gumawa kami kahapon ng, ito lang ang tira. Opo. Nilangga. Yan lang po ang tira. Gumawa siya ng 3 kilo. Ang daming alam ni Tatay Simon no? Ano po, masipag lang. Sabi ng mga pamangkin ko at mga bayaw, kung hindi lang sana nagsusugal si mo, mayaman na siya ngayon eh. Ano lang talagang sa kanya noon. Kaya lang, nagtataka yung mga tao, bakit hindi na raw siya nagsusugal, bakit hindi nagsasabong. Oo. Pero nagtaka lang ako, teacher, tsaka si tatay, kasi nagsabi sa akin si Boss JB, tumawag siya sa akin, nasabi niya, nandito pumunta dito si Teacher Sally tsaka si Tatay Simon. Wala na daw yung gulayan, sarado na daw. Kaya sabi ko, punta nga ako, tignan ko. Hindi po yung 9,000 po yung dala namin, pumantang bungabong naubos po yun. Mm. Shilling, 2 nabili namin. Yung ginagamit namin yan po, bago yan, ng 1 araw lang. Tapos yung shilling doon, 1,000. Yung binayad namin doon at saka maintenance ng tricycle na naghatid namin dito ng pinagsakyan ng oven, 2,300. Tapos yung binili po namin gastos po na sa pandesal, bumili po kami ingredients, 3,000 po yun. Tapos binigay niya doon sa isang sumama, 1,000. Tapos yung gastos pa namin yung pagkain papunta doon po. Nung papunta rito, baon namin pandesal na kalahating styrofoam. O kaya, po naubos namin. Hindi ko inasahan na gano'n siya kasi 5 araw na hindi siya namalingke. Hindi ko alam na gano'n na iniisip niyang punta ng Bungabong. Pinili niya akong pumunta. Ibig sabihin, 5 araw kayong nag-stop na mamalingki ng gulay. Opo. Hindi namili. Opo. Tapos punta kayo Bungabong, yung pala, gustong kunin ni tatay ang oven. Opo, hindi ko alam. Pinili niya akong sumama. Sabi ko, bagyo. Sabi ko, maulan. Sabi ko, yung umuulan pa ho noon. Oo. Sabi ko, lalayas ka na yata. Dala mo lahat. Sabi ko, pati kawali kaldero. Sabi niya, hindi, gusto ko. Doon tayo 2 linggo. Ay, wag ta. Iniwan natin yung bata nag-aaral. Gusto Ang ni Tatay magluluto. Simon doon kayo 2 linggo Opo. sa Bungabong. Opo. Anong gagawin nyo doon ng 2 linggo? Ano daw siya, yung pandesal, uubusin niya. Bumili nga kami dyan po sa
bayan sa tabi ng Unit of Imdivera po. Bumili kayo ng... Harina na isang sako tapos lahat ng ingredients kulang 3,000. To be exact mga ano po, 2,700. Pero pa yung shilling na ano. So ibig sabihin doon pa lang, naggawa na kayo ng pandesal doon? Opo, parang yun ang naging pasalubong namin sa mga ano, mga 15 po na tigisang supo na ganito. Ubos po, kulang pa yung binigyan namin lahat ng mga pamangkin, yung mga bahay-bahay po, mga pamangkin at kamag-anak. Bago nyo iuwi yung oven, nagluto pa si Tatay Simon doon ng ano? Opo, sinubukan po niya yung burner kung umaapoy pa po. Normal, sabi niya, bakit isa lang umaapoy, side lang dito. Yun palang ganda. Malaking tulong po yan. Kasi po pwedeng maglechon doon. Maglechon ng... Baboy. Ganun. Kasya po. Kaya maganda yung pagka, yun ang nadiscovery ng mga tao, palitsyonan. Siyempre pag may handaan sila, magpapalitsyon di. Madali namang pag-aralan yung pagluluto nun. Opo. O di, kahit upa-upa ho, kung di, kikita rin. Pero maganda doon lang muna tayo sa expert natin. Opo. Kung ano yung expert ni Tatay Simon. Tatay Simon, May bacon. akala ko ang expert at gustong-gusto ni Tatay Simon noon magtinda ng gulay, ruling. Kaya ako bumili ng kulong-kulong para ruling kanyo. Wala naman sa isip ko na... Nagruruling po sa pandesal. Wala naman sa isip ko na palugi yung namin pagtitinda dahil Ibig mo sabihin nalugi yung gulayan? kasi nga marami ako natitirang gulay. Ang sabi nga kay Ate, nagkamali ako dahil sa nung may pera pa dapat bumili tayo kahit na 2 baboy lang para pag may natitirang gulay ilalaga natin, lalagyan lang ng darak yun, kakainin ng baboy. Siguro kung nagawa natin yung baboy siguro ngayon pambenta na rin, puhunan na naman yun. Kailan lang kami nag-stop, wala pang 1 linggo sa gulay na nag-i-stop kami. Ibig sabihin, ang tagal din kami nagtinda, may higit ng 3 buwan. Opo, 3 months pa lang mula nung nagsimula, no, RJ? Buwan din. Ibig sabihin, kung yung baboy ay mga 3 months na 2 piraso, pambinta na rin sana. Yun ang naikwento ko sa kanya. Sabi ko, kung bibili tayo ng baboy ngayon, masasagad, wala tayong magagamit sa mga susunod na pagtitinda. Kaya sabi ko, diskarte muna tayo. Subukan kong kunin yung oven kung gusto nyo. Nakatambak lang yung oven doon. Yung kasi sa tinapay kasi, kung totoo kasi wala namang lugi dyan. Kung may natirang pandesal, ano namang klase ng tinapay ang natira, pwede mong i-recycle yun. Pwedeng gawing pudding. Yun nga, yung nakita mo doon na pwedeng gawing matsakaw, na toasted bread. Yun, ibig sabihin, hindi siya matatapon, walang tapon siya. Ang ginagawa po namin, yung tindahan po, nag-iwan kami ng 10. Pagka kukunin namin sa susunod na araw, bali, saka po nila babayaran yung nabenta lang nila. Yung hindi nila nabenta, ibabalik po sa amin. Consignment. Papalitan lang ng bago. Masubukan niya. Sa awa ng Diyos po, dyan sa liit, nagustuhan daw nilang lasa, kinukuha ng cellphone number ng anak ko. Ay, galing. Opo, hinakagawad po. Okay, tiyaga lang. Opo, Nagulat lang ako, akala ko ano na nangyari, bakit sarado na bigla? Opo, yan Nagpalit pala kayo ng business. Opo, yan ho yung mga bibi, di ba ang liit pa nung 1 linggo, ngayon malalaki na ho eh. Oo. ang bilis po nilang lumaki. Yan lang ang napundar niyang gusto ko po na sanang mag-alaga ng hayop kahit manok na native sana. Ganyan ho, ang bilis ho. Yan ang napundar ninyo. Yan lang. Magkano? Hindi mo 1,000 yan, di. Pag nangilog po yan, gandang tignan, Opo. Ang bilis dumami. Si Polipic naman, kumusta si Polipic? Nasaan? At tawagin ko. Hindi na, okay na. Nandyan naman. Si Aljun? Andun sa Baguio. Nasa Baguio rin. Kumusta naman si RJ? RJ, kumusta ka naman? Mabuti naman po kayo po. Okay naman ako. Akala ko okay na yung mango graham mo tsaka ice cream. Paano yung ice cream mo? Nakarang linggo lang? Parang ang gagawin na lang namin kasi papalit kami ng negosyo. Tapos yung isa na yung isang freezer, yun na lang yung gagamitin po pang benta ng mga soft drinks. Tapos yung ice cream po ibabalik na. Ay, babalik. Oo. Kasi Makonsumo po sana ang yung napapansin ko kuryente. lang kasi doon, may mga ibang nagsasabi na maxi daw yun sa kuryente. Opo. Tapos bili Kaya- ang bibili. Kaya napag-isipan ko na siguro ibalik na lang to para kasi baka pag tumagal lalong Oh, malakas talaga sa kuryente yon. Pag mahina ang benta,
lalamunin ka sa expenses. Kaya ang kikita doon, sila lang talaga. Ang liit lang ng kita. Unless matao talaga yung lugar mo sa palengke na non-stop yung dumadaan tao, pwede mahuhukay mo. Pero pag dito siguro, yun nga. So yung gulayan, hindi talaga umobra. Hindi. Nag-click siya nung una. Oo. Pero nung biglang nagmahal yung gulay, mga, di ba, Opo, pag itong umuulan, after 3 months, Mm. doon na nag-start na nagmahal tong tag-ulan. Kaya, 100 pong kamatis. nabigla din yung mga customer. Parang akala namin kami lang yung ay parang sabi natin bumili kami that time nung mahal na. Tapos yung nalaman na customer na mahal din, hindi na sila bumili. Parang 4 na araw na hindi sila nagbibili, tsaka yun nag-start na nagsira yung mga gulay namin. Doon na ang dami na nasira. Kaya habang meron pa, i-recover na lang po natin. Opo. Ang ano po po, Napag-isipan Daddy yung Frankie, ano po kasi, nung bata ako, sa kantin ako nagtitinda, naka-assign ako sa kantin lagi, nung elementary. Mm. Hanggang sa pagtuturo ko sa Bani, may kantin din po ako doon. May araw na kantin ang inahawakan ko. Yung mga po, kamuti Q, yung ibig sabihin, bibili ka halimbawa ng kamuting waklay, ikakamuti, ipriprito po yun, tapos ihahalo sa asukal. Yun po, nakalagay lang sa plastic, yung ganito lang kalaki. Halagang noon pa, bata ko, 50 centimos. Ngayon po kahit ibenta mo yun ng 5 piso, tayo naman ang average na baon ng mga bata. Mabili. Laging ubos po yun pag recess nung nagtitinda pa ako sa school. Nung bata ako. Tapos yung, sabi ko kung maliit ang puhunan, yung kamuting kahoy, Opo. yung halagang 700, pwede mong mapalabas hanggang 2,000 po yun. Kasi maliliit lang naman yung hiwa ng isang piraso. Pwede pong tumambay dyan kasi may yung banda rito sa school po, tambayan ng mga nagtitinda. Pwedeng iparking po yung rolling doon. Oo. Tapos doon magtitinda. Tapos palamig po, buko. Diyos, ang dami pong buko. Dadalawa yung buko namin. Tapos mayroon to, tapos mayroon ito. Tapos nagsisimula na yung mga tanim ng tati ko. Ang bilis lumaki po ng buko. Buko, Diyos, at ice candy. Sabi ko yung ice candy, pwedeng munggo, pwedeng black beans, at pwedeng buko. Nilagyan lang po ng gatas at saka asukal. Ibig sabihin, yung kahit maliit po ang puhunan, madali pong lumaki. At saka importante, yung magtatanim ako na ubos dati, mayroon uli pumupunta rito. Yan pong saba, yan po ang yung nilagang saba po, mabili po yan sa school. Ibig sabihin, basic po siya, yung basta galing sa dito sa hardin, Opo. kahit hindi mo bibilhin basta may pananim ka. Madali pong kumita doon. Yun ang nung bata ko, tinitinda ko po turon sa bingguhan. Oo. Pag umuwi ako ng hapon, may 125 na ako binibigay ko sa tiyahin ko, kahit tigwa 125 lang ang isang piraso. Opo. Mabili. Kaya Oo. sabi ko, kahit maliit ang puhunan, madali pong yung kung pang araw-araw lang po, madaling makasurvive basta may kasama lang nakaalalay. Basta nandyan siya. Tsaka may kasamang sipag tiyaga, Opo. Si Tatay Simon, parang malamya si Tatay Simon ngayon ha? Bakit? Puyat lang. May ginagawa ako talaga, medyo napagod ako. Napagod nga. May ginagawa Dati-rati nung nagpupunta ako dito, ang pogi ni Tatay Simon ngayon. Ay, wag ganun. Kailangan magsuklay ka pa rin. Ha? Pero paano yan? Sabi ni teacher noon, expert na expert mo talaga yun sa gulayan. Tapos ngayon, twinwis mo sa pandesal. Sabi ni teacher, napupuyat ka daw kasi magdamagan talaga yan. Alam ko yan. Yung paggawa ng tinapay, gabi pa lang, mamasahin mo yan. Alas 7, alas 10, depende sa dami. After 3 hours, nagsasalang ka na. Sunod-sunod, step by step yung pagmamasa. Mamasa ka na. Depende nga po kung gaano karaming gagawin mo in magdamag. Tapos kung ilang klase. 3 hours pa nga po yan na paalsahin. Nasasaktuin mo na every 1 hour, may umaalsa. Hanggang sa pagka alas 3 o alas 4, pandesal na yung isasalang mo. Para pagdating na alas 5, Luto na siya. luto na. Andyan na yung mga customer. Kaya pa tayo? Magmasa, magdamag. Kaya, basta nandiyan si RJ, alalayan lang ako. Tapos iruruling mo pa yung pandesal. Kaya? Okay. Siya nag-roll siya. Nagmumotor. Pero pagdating ng hapon,
Ako na. Marunong ka mag-drive. May lisensya ka na? Ay, kuha ka lisensya mo ha. Mahirap. Si Polivic sana magmasa. Anong ginagawa ni Polivic? Socialize. Ano po, sawa ng Diyos na ano, kahit hindi pa naibalik yung ID niya, nakapag-withdraw po siya doon sa ano niya, yung account. Nakapag-withdraw po siya. Magkano? Hindi ko alam kung magkano, hindi ko na rin tinatanong. Kasi anniversary namin ngayong July sa kasal. Nung isang araw, nagsimba ako. May dala-dala silang, nung gabi na, ay happy anniversary nanay, sabi nila. May dala-dala silang Jollibee na manok. Ay, wow. Tapos kagabi, Jollibee ulit. Hindi pa nila pinapalam sa tatay nila yun na nakapag-withdraw. Hindi ko alam kung ilan. Oo. Hindi ko Sabi ni Polivic, 800K daw. Hindi po. Magkano? 100K, di big time. Ay, big time. Kahit million po, basta negosyo, wala pong imposible. Oh. Eh, dalhin natin sa bungabong, mag-ano tayo doon, puro kalabaw. Oo. Yun pang hanap buhay ng pamangkin namin doon. Sa bungabong. Puro Opo. kalabaw. And ano po, sinimulan niya sa talong, malalaki po yung talong niya, nung nakapuhunan na, bumibili po sila ng kalabaw. Okay. Ilang araw na kayo nagpapandesal ngayon, RJ? Mga 4 na araw. Pang-4 na araw. Kumusta naman? Okay naman. Okay naman. Meron na nga yung iba na meron na ako nakakausap na tindahan, nakukuha sila. Tapos parang mag-aangkat ako na. Oo, consignment, ganun. Babagsakan mo sila everyday. Yes po. Mhm. Mga ganun po. Oo. Kinukuha na po nila yung contact ko. Oo. Sabi na, maganda yung pandesal mo. Wala pang 3 oras, ubos na yung binigay mo sa akin na dito, 2. 12 po ingredients nun. Eh, sabi, may pumunta na dito, sabi nila, yung contact number mo kailangan kunin. Eh, ang layo nung nilakad, mga 1 kilometro. Kahit naman ayaw nilakad. Pero maganda doon tayo, sa bakery, talagang kailangan yung harap, salamin, tapos may preparation table na stainless. Kaya hindi ko pa ino-open. Oo, para makita nila malinis. Kailangan talaga food handling tayo. Pati yung lagayan. Panatilihin natin yung kalinisan para pag nakita, kasi nakita naman na masarap. Pero pag nakita nilang marumi, madidisappoint sila. Kaya kailangan, payo ko lang. Di ko naman sinasabing madumi. Kaya nga hindi ko binubuksan dahil wala pang ganun. Wala pang maayos. Yung sinasabi yung mga istante, wala. Oo po, kailangan yun para yung displayhan. Yung lagayan ng tray, dapat may plastic na hindi dadapuan ng langaw. Napasok kaya tatay? Todo? O nagtubig. Opo, Ay, ito. napasok. Ba't ka napasok? Eh, pag-hawak ko sa tray, nagkamali dati. Nalaglag yung ginagamit kong Oo. yung panghawak. Dapat tayo may gloves, yung makapal na pag dudukot ka sa kasi dati rin akong master, pastry chef ako dati. Alam naman nyo yung... Kaya nga alam ko yung pagmamasa, yung oras, yung timing belt. Iniingatan natin yung timing belt. Pastry chef ako noon eh. Hindi pwede kasi yung kamo yung gagawin mo yung tinapay na over alsa na hindi Opo, hindi pwede. Dapat magsasalubong yung Kaya nga po sabi ko may timer po yan, may oras. Tapos hindi ka pwedeng may mistake sa oras kasi pag nasobrahan ng alsa, lalabsak naman. aasim ang tinapay. Yes. Di ba? Kaya kailangan may gloves pag papasok, di ba susungkitin mo yun. May glove na makapal. Mayroon na. Ay, ang hawak ko lang yung towel lang na ginanyan ko nalaglag. Ala. Nahawakan ko yung... Oh, buti hindi nabagsak ang paa mo. Mainit. Hindi, yung tray, hindi naman nalaglag kasi nakaabot. Nasalo mo, nahawakan mo lang. Ingat. No? Saka dapat sana tulong-tulong kayo ni Polivic. No? Yan lang, si Polivic parang ayaw yatang tumarabaho sa business eh. Gusto sa socialize? Hindi po, gusto lang magbenta, magtinda sa tindahan. Pero yung magmasa. Puyat, Oo. hindi pa po siya na sa puyat. Pero maganda yan, tay. Kung talagang mabili at kuha ka na medyo bata-bata na marunong magmasa, yun ang tuturuan mo. Kabagay, saan nagsisimula pa lang kayo? Kaya naman ni Hindi, pa lang naman, yung ginagawa ko. parang dry run. 12 kilos pa lang. Oo. Sa bagay, kung kaya, pero mas maganda, mas magaan, mas mabilis kung 3 kayo. Si Tatay Simon, si RJ, si Polivic. Ngayon yung 12 kilos, kahit ako lang mag-isa, kaya ko naman. Kasi talagang gumagawa ko ng tinapay.
Dalawang sako. Pero tay, hindi kita mapatapos kahit sabihin mong 12 kilos pa lang dahil nagkakaedad ka na, ito na yung time para turuan mo sila. Hindi siya inihiling. Paano pag mahina ka na? Kailan mo patuturuan si RJ tsaka sa Polivic, di ba? Para mas magaan. Di ba, RJ? Huwag mo sabihin kaya mo pa, 12 kilos lang. Eh paano pag dumaming order, saka mo patuturuan yung mga anak mo? Kaya sabi ko kay Ate, yung ginagawa ko, tingnan mo lang, tapos kung gusto mong gumawa ka lang. Matututo ka rin. Kung ano nakikita mong ginagawa ko, di, yun, basta matututo ka, kung talagang prosegido kang matuto ka. Oh, nakasulat naman lahat yung ingredients eh. Tapos may measuring yan lahat, may timbangan, di ba? Hindi pwede kasing sobra-sobra yan. Mag-iiba ang lasa. Kailangan maintain talaga ang lasa. Kahit sabihin natin puyat ka, kasi may sukat lahat yan. Saka may timer. Saka yun nga yung digital para... Madali masunog. Opo. Pag nasobrahan ng oras. Ano yung pandesal nyo? Di ba? Magro-rolling kayo ng pandesal. Opo. Di ba? Karaniwang naririnig ko, ting malunggay pandesal. Kayo, anong tugtog? Meron akong naisip eh. Ano po? Ha? Simon Pandesal. Simon Pandesal. Sally Pandesal. Polly Pandesal. Hindi, may ginawa. May kanta rin. May ginawa to. Anong kanta? Sige nga. Ako kung anong ginawa nun. Ano lang, simple lang po. Sige, pakinggan ko nga. 70s taste pandesal. Ano? 70s taste pandesal. Ay, ang galing. Timpla daw noong 1970. 70s. Kompleto. 1970 taste pandesal. Opo. Ala Simon Pandesal. Kompleto po yung ingredients, hindi yung tinitipid. Oo. Kanya-kanyang tricks yan. Kasi pag nagustuhan nila yung strategy, tricks mo, doon ka papatok. No? Sige lang, laban lang. Sa negosyo kasi talagang mahirap magsimula. Napakadaling magtayo ng business. Napakadaling magsimula. Ang mahirap dyan Yung kung tiyaga. paano i-maintain. Opo, tiyaga. Yun talaga. Kasi pinanggalingan ko yung magtayo ng business. Hanggang ngayon naman may business pa ako. Pero noon, meron akong laundry. May water station ako. May grocery ako. May restaurant ako. Di ba? May paupahan ako. Tapos nagsusupply ako sa mga Japanese restaurant. Yun yung time na malakas-lakas pa ako. Pero ngayon, natira na lang supply. Nagsusupply ako ng Baguio vegetable and then yung mga paupahan. Yun na lang. Kasi napakahirap talaga Opo. monitor. Pag may kolehiyo na po dyan, maganda po dito yung bed space apartment. Kasi marami na pong populasyon, may high school na. Ay, kailangan natin gawa ng mga dito, teacher. Palakihin natin to. Hanggang kahit kwarto po. Kayo, Kwarto. Opo, yun pang po doon sa Bayambang. Kahit Oo. isang kwarto, 5 po. ang Pero mata. teacher, pang malaking puhunan yun. Dito muna tayo sa Simon Pandesal. Hindi po, ibig sabihin yung pangarap po. Pangarap. Wala namang masama mangarap, no? Opo. Maganda po kasi yun. Naghihintay ka lang monthly. Oo. Yung pera parang dumarating siya na i-maintain mo lang yung kalinisan ng lugar. Opo. Basta wag lang yung yung napanood sa TV na yung nag-port magulo kung ano-anong gulo. Oo, napaka-importante sa lahat ng aspeto ng buhay natin, kalinisan talaga. Oo. No, kailangan talaga number 1, no? Lalong-lalo na sa business ninyo, Mahirap po talaga pagkain, walang food babae. handling, fit to work dapat talaga, no? Okay, yun lang po, no? Ano na masasabi ni tatay? Siyempre, okay. Mapapanood na naman ng mga kababayan natin na pandesal na Promote mo yung pandesal mo, tay. Sinusubukan na pinag-uumpisa na paghahanap buhay, kagaya ng paggawa ng tinapay. Ito, susubukan namin mag-umpisa ulit sa umpisa para malaman namin kung mapapangalagaan namin maigi at mapapaasenso namin yung paghahanap buhay na to. Maraming salamat kasi nag-umpisa pa lang kami, hindi pa kami talaga totally na nakaka-recover. At least may nag-umpisa pa lang kami sa panibagong paghahanap buhay namin na to. Dito sa Sa pandesal. tinapay. Kaya, at tulong din ng mga ko, pwede namin ituloy-tuloy ito kahit na sa ganito lang na maliit na puhunan, maaaring sa mga susunod, pag may awa ang Panginoon Diyos,
ano rin, mapapabuti rin sa bandang huli. Okay. Dalangin ko tayo na lumakas ka pa kasi alam ko hindi po biro-biro ang magtayo or mag-handle ng oven paggawa ng tinapay pandesal. Kahit sabihin natin tay, gagawa ka ng pandesal ay tinapay na 15 kilos versus 30 kilos same time. Kumbaga, a little bit difference yung time na gugugulin mo doon. Ganon din ang pagod puyat nun. Dadagdagan lang yung mamasahin mo, pero yung time almost same. Kaya dalangin ko na lumakas ka pa tayo para makayanan mo. Kasi alam ko mahirap ang mga kababayan. Mahirap din po yung bakery na i-manage. No? Although wala namang madali ngayon, nasa kanila pa rin yun. Sabi nga nila, hinahanap nila yung kung saan sila magkiklik. No? Si RJ naman, ano masasabi ni RJ? Wag mo. Mapapanood ng mga kababayan natin. Hello po sa ating lahat. Lubos pala ako nagpapasalamat sa patuloy na sumusuporta dyan. Mag-ingat po kayo palagi. At ito po kami ngayon, panibagong negosyo na naman po ang aming susubukan. Hanggat kaya pa, huwag po tayong susuko. Yun po ang aking masasabi po. Maraming salamat po. Galing. Teacher, ano masasabi naman ni Teacher? Hawakan mo yung Teacher. Ikaw ang reporter ngayon. Ano po, basta wag lang pong kalilimutan sa pagdating ng umaga, pasalamat sa Diyos sa masalangit at sa lahat ng biyayang binigay niya, humingi ng tawad at kung may panahon magsimba. Yun lang po. Iyon. Salamat po. So, ayun. So, ayun mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat po. Pumasyal lang po ako dito para kumustahin sila. Alamin ko anong nangyari. Maraming salamat. Hanggang sa muli, babalik po ang Team Daddy Frankie. No? Salamat. Bye-bye po mga kababayan. God bless po.